Magandang araw po. Welcome to this episode of Men of Light for the 21st Sunday in Ordinary Time. Our gospel reading is coming from Matthew chapter 16, verses 13 to 20, and the title of our episode is Enemy Territory. For the past 3 Sundays, Matthew has been leading us into a deeper identity of Jesus. In fact, on the 18th Sunday in Ordinary Time, Jesus fed the 5,000. The disciples experienced his providence. On the 19th Sunday in Ordinary Time, he walked on the water and saved Peter from sinking. They experienced his presence naman in the storm. On the 20th Sunday in Ordinary Time, the Canaanite woman persevered in faith despite silence and apparent rejection. We witnessed persevering faith. So providence, presence, perseverance. Now, on the 21st Sunday in Ordinary Time, Jesus asks the decisive question, "But who do you say that I am?" It is as if he is saying, "You have seen me provide. You have seen me save. You have seen faith that refuses to give up. Now, tell me, who am I to you?" Then Matthew gives us an important detail. He tells us where Jesus asked the question, and the answer, Caesarea Philippi. The gospel says, when Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples. Matthew could have simply said, Jesus asked his disciples, but he did not. He tells us where he asked the disciples. Answer, Caesarea Philippi. So what's about this place? Caesarea Philippi was largely Gentile territory. The area was strongly associated with pagan religion, including a famous sanctuary connected with the pagan god Pan, P-A-N. In fact, this city's name used to be Paneas, after the Greek god Pan. It was renamed to Caesarea Philippi by Philip the Tetrarch to honor Caesar Augustus and himself. So you see, it also evoked Roman imperial authority. So surrounded by symbols of other gods, other loyalties, and other powers, Jesus asks, "Who do you say that I am?" And then Peter answers, "You are the Christ, the Son of the living God." His confession becomes even more powerful in that setting. Jesus does not ask the question inside the safety of a synagogue or the temple. He asks it where loyalties are contested, because faith is revealed not only by what we profess among believers, but by whom we choose when something else is competing to become our God. Our discussion will be divided into 3 parts. In part 1, subtitled Territory, Jesus takes us into places where faith is tested and competing loyalties surround us. In part 2, subtitled Rivals, every Caesarea Philippi has other gods competing for the first place in your heart. And in part 3, subtitled Allegiance, faith becomes real when choosing Jesus costs us something. And there you have it. Ngayon, pakinggan muna po natin ang ating gospel reading coming from Matthew chapter 16, verses 13 to 20, to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado.
Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Siseria ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kaniyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat po sa nagbasa sa ating gospel reading, si Judge Jovay Rosario Mercado. Kayo po ay nanonood ng aming episode for the 21st Sunday in Ordinary Time. Our gospel reading is coming from Matthew chapter 16, verses 13 to 20, and the title of our episode is Enemy Territory. Ito po si Brother Joey Angeles coming to you from Angeles City. Kumusta po kayo? Father Justin Gatos po ng Social Action Center of Pampanga. Kumusta po? Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Camaratuan. Mabuhay. Maraming salamat po, Father Justin and Father Edwin. Wow, I am very privileged to be in the company of two shepherds of the church, two devoted servants of God. And of course, kasama din po natin ang isa pang devoted man of the cloth. And our dedicated Men of Light director, Father Jonathan Bartolome. So let's begin. Part 1, Territory. We often think faith grows best in safe, sacred places, like inside the church, during Mass, at retreats, or before the Blessed Sacrament. And they do, no? We need those moments. But Jesus deliberately brings his disciples somewhere else, to Caesarea Philippi. Not because faith is weaker there, but because it is tested there. It is easy kasi to confess Jesus when everything around us supports that decision or that confession. The harder question is, who is Jesus when other things are asking for our loyalty? Our modern Caesarea Philippi is not filled with pagan statues, but with everyday pressures.
like money, career, success, popularity, comfort, power, or even our own ego. None of these in itself is evil. But when something good takes the place of God, then it becomes an idol. This is why Caesarea Philippi is not just a place in history. It is a daily reality. The corporate boardroom can be a Caesarea Philippi. The workplace can be Caesarea Philippi. Oh, social media can be Caesarea Philippi. Even our homes can become Caesarea Philippi. Wherever another voice whispers, choose this over God, Jesus still asks us, who do you say that I am? Not merely with our lips, but with our choices. Yes, Father Justin. Maraming salamat no dun sa outline mo, Brother Joey. Napakaganda at talagang para bang tinutumbok talaga, especially sa akin, no, na kabilang sa tinatawag nating special ministry sa buhay pare, no? Para bang minsan, totoo yun eh, yung sinasabi mo sa first part natin, yung, na minsan, para bang ginagawa na nating dahilan, itong trabaho, itong maganda naman yung mga yan. Hindi naman sila masama in themselves na nagtatrabaho naman ako for the Lord. Pero kumusta nga ba yung aking sacramental life? Parang ganyan sa buhay pare. Nagmimisa ka pa ba araw-araw kahit na wala ka schedule? Yan, mga ganyang bagay, no? And it is very, sa atin din, no? Sa buhay din natin bilang tao, minsan, yun nga, social media, di ba? Nagsimba naman ako sa ano, okay na yun, mga ganun. Na magandang bisitahin, magandang tignan. Sino nga ba si Jesus kapag nasa mga safe spaces tayo, sa mga tinatawag nating mga sacred places tayo, at sino si Jesus pagka wala nang nakakakita. Ang hirap nun, yung hindi halata eh, di ba? Yung you Yeah. just get enveloped in the situation, in the place, di ba? Yes, Father Edwin. Sinasabi na itong event sa Caesarea Philippi happened in the middle of the gospel. Kay Mark kasi malinaw eh. Mark 8, Mark 16 chapters lang si Mark eh. Dito rin halos. Kasi Matthew 16, di ba 28 yung chapters yata ni Matthew. Gitna ng gospel. At parang siguro, medyo matagal na tayo magkakasama. Kalahati na siguro ng buhay ni Jesus. Baka isa't kalahating taon na tayong magkakasama. Kasi 3 years lang, di ba? Teka muna. Baka sunod kayo ng sunod sa akin kilala niyo ba talaga ako? Para mong alam niyo ba kung sino talaga ako? Baka naman miracle worker lang ako o baka yung sunod kayo ng sunod kasi may libreng pagkain, feeding the 5,000 o lumalakad sa tubig, magikero. Baka ito yung gusto niyo. Teka muna, no? Linawin natin. Ano ba pagkakilala niyo sa akin? Kasi pagkatapos ng pelikula na ito, sasabihin na niya kung sino yung Kristong sinabi ni Pedro, di ba? Na ako'y magdudusa, ako'y mamatay, ako'y mabuhay. So, at Caesarea Philippi is, sabi mo nga, hindi lang lugar eh. Ito yung parang, siguro lugar din ng desisyon, no? Susunod pa ba kayo sa akin? O hindi na? Ako ba'y tatanggapin yung Kristong mamamatay? O gusto nyo laging buhay, gusto nyo laging makapangyarihan? Parang, ano to decision-making place, no? Yung Caesarea Philippi. The real test of faith is not what we profess on Sunday Mass, but what survives on the Monday after. When honesty costs something, when compromise is rewarded, or when no one else will know, when forgiveness feels unfair, when integrity is inconvenient. That is where faith is revealed. Sometimes God allows us into these places, not to weaken us, but to show us what our faith is made of. Yes, Father Justin? Mula po sa reflection ninyo, Brother Joey, naka ano rin ako nakahila rin ako, nanganak, namunga, no? Para bang dito yung danger dito yung pagiging follower lang natin, no? Para bang in name only, no? Para bang kapag
may sikat, kapag ka ito, maganda yung ginagawa niya, oh, pa-follow natin yan. Pero para bang itong catch ng pagiging follower, kapag ka wala nang dating, wala ka nang nakukuhang benepisyo, sige, iiwan na yan. Madali na, no? Para bang sa pananampalataya din minsan, kapag ka nangangailangan ka, yan, lalapit ka kay Lord, magsisimba ka. Pero kapag ka binigay na kaya yung hinihiling natin, kaya pa ba nating bumalik? Or kahit yung mga ordinary days lang, kaya pa ba nating manatili at magsimba every Sunday at least para magpasalamat sa Diyos? Very nice. Father Edwin. Isa pa rin sa pinapaalala, hindi ko alam kung kay Cardinal Tanley yun o basta obispo yung nagsabi nito na si Jesus daw dinadalaw natin paglinggo sa simbahan. Pero pagkatapos nating sumimba, iniiwan na natin si Jesus doon ulit. Hindi na natin dinadala. No? Kumbaga, sige Lord, nadalaw na kita, diyan ka uli, balikan na lang kita. Pero hindi kita isasama doon sa, sabi mo nga, sa trabaho, sa sabungan, o sa sugalan, o saan pa ako pupunta. Basta, babalikan na lang kita dyan. Hindi natin isinasama si Jesus doon sa sinasabi mong Cesarea Philippi. Doon, diyan ka lang simbahan. Balikan Diyan ka lang. ka lang. In John chapter 17, Jesus was praying. Ito yung sinabi niya, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They do not belong to the world any more than I belong to the world. Kumbaga, Jesus does not always take us out of our Caesarea Philippi. Sometimes, He asks us to remain there and still belong to Him. When we come back, we will be discussing about the other gods that compete for first place in our hearts, in our own Caesarea Philippi. Magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Thank you for staying with us here at Men of Light. You are watching our Men of Light episode for the 21st Sunday in Ordinary Time, and our Gospel reading is coming from Matthew chapter 16, verses 13 to 20, and the title of our episode is Enemy Territory. Kasama pa rin po natin sa ating kwentuhan si Father Justin Gatus and Father Edwin Belay, at ako po ang inyong lingkod, Brother Joey Angeles. Part 2, subtitled Rivals. Jesus first asks, who do people say that the Son of Man is? The disciples resort to popular opinions. Sabi nila, John the Baptist, Elijah, Jeremiah, one of the prophets. Yes, they are respectful answers, but incomplete. Then Jesus makes the question personal. But who do you say that I am? This is where faith becomes personal. Ikaw, sino ba ako para sa iyo? Because sooner or later, every disciple must answer for himself. Not with borrowed faith from parents, teachers, or even the church, but from a personal relationship with Christ. And perhaps one way to answer honestly is to ask, what competes with Jesus for first place in my life? Because our real God is often revealed not by what we claim to worship, but by what we fear losing most. Halimbawa, money, success, approval, security, or even control. Yes, Father Justin. Meron pong isang magandang libro, nakalimutan ko lang po yung author niya. Sa subject po namin noon sa seminaryo na conversion, para bang radical conversion. Para bang ang kwento nito, sabi ng author, minsan daw, habang pagtanda natin, meron tayong mga certain images ni God, ng Diyos sa buhay natin. Pwede siyang ATM, di ba? Yung para bang
nag-deposit ako, Lord, gumawa ako ng mabuti, eh di bibigyan mo ako ngayon. Pagka hindi mo ako binigyan, di ba? O parang ganun. Tapos pwede rin daw siya yung tipong pulis, no? Madalas ito po yung danger, no? Pagka minsan na lagot ka pagka si Lord nakita ka, yung mga magulang sinasabi sa mga anak yan. Pero maganda lang tanungin din, no? Even for us, no? Parang kahit na hindi lamang yung mga yung mga malalapit sa simbahan, para maganda din itanong na minsan, magandang ipakinggan yung sinasabi ni Lord, sino ba ako para sa iyo, no? Sino ba ako para sa iyo? Na para bang ito yung magsasabi at masasagot mo lamang ito batay sa karanasan mo kung papaanong naramdaman mo yung presensya ng Diyos. Naalala ko tuloy yung kantang God is watching us. Di ba? Parang pulis, di ba? Father Edwin, yes. Itong ang naalala ko dito sa second part mo kasi yung rivals Yung palang sans rival na paborito natin, lalo na ako diabetic. Ang ibig sabihin nun, without rival. Sans rival. No? Okay. Walang katapat, walang kalaban. kaparis, no? Walang kaparis. At dito sa iyong sinasabi na parang pagtatanong ni Jesus, ibinabangga niya yung ating maaaring pinapanginoon at sinasamba o inuuna kaysa sa kanya, no? Para bang siguro nga baka hindi natin nahalata na parang si Jesus pangalawa o panghuli na lang sa buhay. Kaya sino ba talaga ako para sa iyo? At palagay ko ito rin yung tanong sa mga magjowa, sabi nga ba? Di ba parang nalilito sila at nag-iisip sila, sino ba ako para sa iyo? No? Bakit parang una sa iyo yung barkada, una sa iyo yung inicio, una sa iyo yung hobby, no? Bakit parang hindi na ako yung una? Kahit sa tao nararamdaman yun. At dito siguro, parang itinatama ni Jesus yung mga pagpasya at pagpili ng mga kanyang tagasunod. Sino ba ako para sa iyo? Yung rival na ito yung pumasok sa isip ko. May natutunan naman ako, sans rival. Walang rival. Ng karibal, yeah. Peter stood in a place filled with symbols of competing powers and still declared, "You are the Christ, the Son of the living God." Now that is faith. Not pretending other gods do not exist, but refusing to let them become God. Money can help me, yes. Success can encourage me. People can affirm me. Power can influence me. But only Jesus can save me. Kumbaga, only Jesus is Lord. Yes, Father Justin. Dito naman, yung na pinanganak na word dito, na reflection dito, yung kung sa una, parang follower, ito naman yung fan, no? Para bang, yung dun sa outline niya, Brother Joe, ano ba yung, para bang, favorite kong ginagamit na, example, yung sa Carpenters, di ba? Ano ba yung mga bagay na, I won't last a day without you, yung parang gano'n na, talagang ipaglalaban mo, talagang pagtutuunan mo ng pansin, na para bang hindi mo maiwasan sa buong araw mo na hindi mo siya gagawin. Ito yung mga para bang minsan magandang bantayan din, no? Ano yung kaya mong ipagpalit na kahit na buong araw mo siyang gagawin, okay lang. Na minsan napapabayaan na yung mas mahalagang bagay, no? Yan, babalik po ako sa example kanina, no? Na minsan yung work mo, akala mo, hindi, dahil mahal ko ang pamilya ko, work lang ako ng work. Na nakakalimutan din yung side na yung presence mo sa bahay, yung presence mo sa pamilya, yung presence mo, na yun din mas mahalaga pala, na minsan hindi natin alam, nagiging fan na pala tayo ng iba't ibang mga bagay na meron tayong mga naisasantabing mas mahalagang mga bagay. Pinanganak ka na ba nung sikat yung kantang yon, Father Justin? Hindi pa. Pero kami ni Father Edwin, naririnig na namin. Okay, Father Edwin, yes. Yung tinitingnan ko rin kasi di ba galing tayo dun sa Canaanite woman, no? Last gospel yun, di ba? Tapos tinignan ko rin yung Samaritan. Lahat ng ito parang pinuri ni Jesus, mga rivals to di ba? Pagan, di ba? Pagan territory na. At sabi ko nga, ba't kaya ganun si Jesus, no? Ang kanyang mga
itinataas, itong mga taong ito, yung mga rivals, pwede naman halimbawa, bigyan nyo na example at importansya yung mga ibang tao. Pero kasi nga, ah, sabi niya doon sa babaeng Kananeye, napakalaki ng iyong pananampalataya, di ba? Kaya pinagaling yung anak. Kay Pedro naman, nang lumubog, napakaliit ng pananampalataya mo. Di ba? Parang, ba't ganun, ano? At siguro nga, parang binabalanse ni Jesus na yun ngang, yung religion, it could, pwede tayong pag-iwahiwalayin. Pero yung faith, no? At saka yung love, diyan tayo magkakaisa. Yung pananampalataya at pag-ibig ay pwede tayo diyang magkaisa. At kapag yung pag-ibig mo, tulad nung sa Samaritano, tulad nung sa Syrophoenician woman, tulad nitong Canaanite woman, sa'yo ako. Parang gano'n. Parang yun ang sinabi ni Jesus. Hindi mo kailangan maging Hudyo para mahalin kita. Basta may pag-ibig at pananampalataya ka, okay ka. Amen. A revealing spiritual exercise is to complete this sentence. I know Jesus is important to me, but I struggle to choose him when blank. Ulitin ko I know Jesus is important to me, but I struggle to choose him when blank. That blank may expose our real Caesarea Philippi. Magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Welcome back po to Men of Light. We are in the third part of our discussion. And in this segment, let us talk about when our faith becomes real, when we still choose Jesus despite it costing us something. Part 3, Allegiance. Peter answers correctly. You are the Christ, the Son of the living God. But he does not understand what that means or what it meant at that time. Because, you know what? Immediately after this passage, and this is going to be the gospel next week, Jesus speaks of suffering, rejection, death, and resurrection. And Peter resists. In fact, nabansalan pa siyang, nasabihan pa siya ng, get away from me, get behind me, Satan. This means that the same Peter who confesses Christ must still learn what kind of Christ Jesus is. This is important for us because faith is not a one-time declaration. It is a lifelong decision. Like love, Jesus keeps asking the question to us, to everyone. When life is stable, who do you say that I am? Or when life is shaken, who do you say that I am? When prayers are answered, who do you say that I am? Or when prayers are not answered, who do you say that I am? When we succeed, who do you say that I am? And when we suffer, who do you say that I am? Yes, Father Justin. Dito naman po, no, yung napanganak na reflection dito, kung yung sa una, follower, tapos fan, tapos ito naman ngayon, yung paanyayang matindi ng ating Panginoon is to become a friend, no? Ay doon sa allegiance, yung sa title natin. Dito naman, kung yung kanina rin, meron kanta, ngayon meron din naman kanta, di ba? Yung Ayan. base doon sa reflection dati na, in good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Para bang yung maganda pong point yung nasabi ninyo kanina, Brother Joey, yung sa love. Actually, in all kinds of relationship, hindi lamang yung mag-asawa, magkaibigan, magkapatid. Yun ba yung pagpili mo doon sa taong minamahal mo, lagi-lagi, kahit na mahirap, kahit na madali, kahit na maulan, kahit na maaraw, at pipiliin mo siya, hindi dahil para wala kang choice, kundi dahil araw-araw mo siyang pinipili, dahil mahal mo siya, at dahil mananatili kang kaibigan niya. No? Yun po.
Gusto ko rin sanang kumanta eh, kaso hindi maganda yung boses ko, baka lalong umulan eh. Yes, Father Edwin. Yung follow-up ko yung kay Father Justin. And I think that's the promise we do, no, sa inyong kasal, di ba? Mm. Yung for richer, for poorer, in good times and in bad, no? Sickness and in health. Siyempre, mas madali talagang mahalin yung tao, yung asawa o yung anak, in richness or in health or in good times. No? Kaya lang, yun nga, ang tanong mo nga, paano na kung yung kabila naman? Paano kung times? Paano kung sickness? Paano kung yung mahirap na yung buhay? Paano mo sasabihin, Lord, ikaw pa rin, no? Kahit na parang hindi na ayos yung nangyayari sa buhay. Ikaw pa rin pipiliin ko. Ikaw pa rin yung mamahalin ko sa kabila ng lahat ng nangyayari. Yun yung allegiance eh. Yung parang hindi kasi ngayon uso na yung, di ba, yung balimbing tsaka yung kabilanin, no? Kung saan may pakinabang, siyempre, doon ako. Pero ito hindi. Ang pinupunto dito paano? Sabi nga actually si Bishop Lagdabay sabi nito, in our priestly life, no, sa diaconal retreat namin, let us not offer only our words, but our lives. Yung buhay natin ang ialok natin sa tao. Hindi lang yung sermon o theology natin. Both suffering and success can test our faith. On one hand, suffering can shake our faith. On the other, success can quietly replace it. Caesarea Philippi is not only found in crisis, it is also found in moments of abundance. When everything is going well and we begin to feel we no longer need God. And still Jesus asks, "Who am I to you now?" That is where Peter's confession must become ours. Not simply Jesus is the Christ, but Jesus is my Lord. Meaning, He has the final word. Not money, not fear, not approval, not comfort. Not even in our own plans. Yes, Father Justin? Naalala ko po dito, Brother Joey, Among Edwin, si Archbishop Dong, no? Nung pagka nagkukwentuhan kami nung pre-diaconate ko pa, parang sinasabi niya lagi, gaano mo tinuturing na kaibigan si Lord? Sabi niya ganun. Yung bang parang nabibiro mo ba siya? O yun nga, parang bang natatakot ka sa kanya? Na parang bang pagka nasasabi mo ba sa kanya, "Oh Lord, ikaw ang nagtiwala sa akin ito, kaya tutulungan mo ako pagka hindi mo ako tinulungan, bahala ka." Yung mga ganung mga prayers na para bang seemingly very casual, pero yun na nga eh. And these, para bang mga pagkaganto yung ugnayan mo sa Panginoon, para bang masasabi mo rin na kapag ka dumadaan ka ng mga paghihirap, dumadaan ka ng mga pagsubok sa buhay, hindi mo siya aawayin, hindi mo siya sisisihin, pero yung bang, Lord, alam ko kasama kita, alam ko may tinuturo ka sa akin, at alam ko hindi mo ko pababayaan. At doon mas lalong tumitibay yung pagsunod mo sa Kanya, yung allegiance mo sa Panginoon. Amen. Yes, Father Edwin? Kanina sa ating prayer, gusto ko lang ulitin niyan para malaman din ng mga tao na we prayed before our dating. Si Peter talagang pinili na ni Jesus. No? Ikaw ay bato, sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko, itatayo aking simbahan. At sabi ko nga, ang diin doon akin yung simbahan. Hindi sa iyo, Pedro, ha? Yeah. Parang yung ganun din, di ba, nung sa tatlong pag-deny ni Peter, sinabi niya na iniibig kita, Panginoon, pero ang biri ni Jesus sa kanya pakanin mo ang aking mga tupa. No? Akin yun, ha? Pedro, hindi sa'yo. No? Pati yung keys of the kingdom, no? Binigay sa kanya yung susi dahil may tiwala sa kanya. No? Tayo, diba, pagka medyo matanda na tayo, binibigyan tayong susi ng mga magulang natin. No? Kasi may tiwala na sa'yo. Pero tandaan mo, ito ay simbahan ng Diyos, hindi sa'yo. Ito ay kawan ng Diyos, hindi sa'yo. Kaya sana, lagi kang, sabi nga ni Father Justin,
magkonsulta sa kanya. Ano po ba gagawin ko dito sa simbahan ninyo? Inyo po ito eh. Kawan niyo po ito eh. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lagi kang kaugnay sa kanya para yung allegiance, totoo, hindi napuputol. Our truest creed is not only what we recite on Sunday, it is the choices we make from Monday to Saturday. Because our choices reveal who truly sits on the throne of our heart. Well, there you are. Babalik pa po ang Men of Light, and in our last segment, we would like to acknowledge your Facebook and YouTube messages, prayer requests, and our birthday celebrators of in our community. We are going to have a short summary and assignment, and we will end with the prayer and blessing to be led by Father Edwin Belay. Please stay with us. Thank you very much po for staying with us here at Men of Light. At maraming salamat po sa inyong pakikipag-ugnayan sa amin through Facebook and YouTube messages and prayer requests. We are going to start with Father Justin for some messages you sent and the acknowledgement of our birthday celebrators from our community. Father Justin. Maraming salamat po, Brother Joey. At gayon din po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa pakikilakbay at pakikipagnilay kasama namin sa ating mga social media accounts. Kasama po dyan si Rose Di Macali na sabi niya, I'm always watching and listening every week sa Men of Light from California. Sabi niya, I'm always ahead of the upcoming week gospel, sabi niya. So maraming salamat po, Sister Rose Di Macali. Nandyan din po, syempre, si Elizabeth Curamin, si Mars Diba Guevara, at si Carlos Gloria, na sabi niya, having stronger faith in God, you can overcome even how heavy your problem is. Sabi niya, your faith in God will help you. Maraming salamat po. Si Yolanda David, si Josie Veloria, Maria Lydia Gomez, and then si Rosario Lacson Sanchez, sabi niya, this reflection reminds me that even in the busiest of mornings, taking a moment to pray can make all the difference in keeping our priorities straight and our hearts focus on what truly matters. May we all strive to remember God first amidst life's chaos. Ayan, maraming salamat po. Nandyan din po syempre si Brother Dennis Carpio, si Kakultura Ebangon, si Mary Grace Tena, Annabel Navarro, at si Lota David. At para naman po sa ating mga YouTube comments, maraming salamat po si Richie-U5F. I am very grateful to God for having this kind of program. For this topic, you give me a new perception on wait, no, yes, on how our prayer is answered by God. More power to your program and to all of you. May the force be with you. God bless you po, Richie, no? And then si Bernadette Paglikawan. Sabi niya, gandang araw po, Men of Light, watching from Ambil, Luok, Occidental Mindoro. Hello po sa mga taga-Occidental Mindoro. Napakaganda po ng mga reflections ninyo. Nakakuha po ko for the liturgy. God bless po and include my prayer intentions for my sons. At gayon din po, nagpapadasal si Lorna Insigne. Sabi niya, Fathers, pray for my retirement pension na dumating na at makuha ko na. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan for the period August 23 to 29, sa ating pong Pampanga clergy, si Monsignor Manny Santa Maria, ang rektor ng Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Holy Rosary, August 24. Ang aking pong batchmate, si Father Jasper Sanita, August 25. Ang rektor din po ng Metropolitan Cathedral of San Fernando, si Father Josel Henson, at isa ko pa pong batchmate, no? Marami po kami, 6 kami, at dalawa nagbe-birthday itong week na ito, si Father Maverick Angelo Pelayo. At syempre po, ang ating mga birthday celebrators sa Men of Light family. Syempre po, ang misis po ni Attorney Bong, si Sister Liza Roque, naka-birthday din ng ating isa sa mga co-host natin, si Dr. Annette Bucaneg,
August 24 din po, happy birthday po sa inyo. And ngayon lang ko rin po nalaman na ang kanyang asawa ni Dr. Annette, na si Brother Buck Bucaneg, August 25 naman ang birthday. So happy birthday po sa inyong lahat at isasama po namin kayo lagi sa aming mga dasal. Maraming salamat po, Brother Joey. Thank you, Father Justin. For a short summary, who is Jesus in your Caesarea Philippi? Jesus brings the disciples to this place for a reason. He could have asked the question in a synagogue or near the temple. Instead, he asks it where other loyalties are visible and competing. And he still asks us today, not only in church, but in life, in our own Caesarea Philippi. When you are at work, he asks, who do you say that I am? Same question when money is at stake, when temptation is strong, when family is in crisis, when God feels silent, or when everything is even going well. Who do you say that I am? The challenge of this gospel is simple but demanding. Don't answer too quickly, because Jesus is not asking for an answer that we have memorized. He is asking for an answer we show by the way we live. The past Sunday showed us Jesus who provides, saves, and responds to faith. Now he turns to us. After everything you have seen, after everything you have received, after every blessing and every storm, he asks us, but who do you say that I am? And the answer that matters most will not be spoken in church. It will be lived in our own Caesarea Philippi. Para sa ating assignment po, find your Caesarea Philippi. Sometime this week, spend a few minutes with this question. What is competing with Jesus for first place in my life right now? It could be money, success, approval, comfort, or fear, pride, a relationship, or even our own plans. You name it honestly. Then ask yourself, when this competes with Jesus, whom do I usually choose? And make one concrete choice this week that says, Jesus, you are my Lord. You come first. It doesn't have to be dramatic. It may simply mean choosing honesty, forgiveness, generosity, prayer, or doing the right thing when it costs you something. Find your Caesarea Philippi and there make your confession of faith. And now we move to the prayer and final blessing to be led by Father Edwin Belay. Ating ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sino ako para sa iyo? Lord, hindi mo kami tinatanong kung gaano karami ang alam namin tungkol sa iyo. Hindi mo rin tinatanong kung ilang beses na kami nagsimba o nagdasal. Ang tanong mo ay, sino ako para sa iyo? Lord, nais ko maging tapat. Ikaw ba talaga ang bato ng ating buhay? O minsan ang bato ko ay pera, trabaho, tagumpay, pride, kapangyarihan o opinyon ng ibang tao. Madali pong maging Kristiyano sa loob ng simbahan. Kasi teritoryo mo yun. Paano kaya pag nasa labas na kami ng teritoryo? Iba kapag nasa trabaho na, kapag may pressure, kapag may pera nang nakataya, kapag nasaktan ako, kapag kailangan kong magpatawad, kapag walang pagkikita. Doon nasusukat kung sino ba talaga ang aking Diyos. Kaya dalhin mo po kami sa aming
mga Cesarea Philippi. Sa mga lugar kung saan maraming bagay ang humihingi ng aming katapatan. At doon, turuan mo kaming sabihin, Lord, ikaw pa rin. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking bato. Hindi kita ipagpapalit. Gawin mo rin kami mga batong maaaring sandalan, matatag at maasa. Bilang mga ama, gawin mo kaming tahanan ng aming mga anak. Bilang mga asawa, gawin mo kaming marunong umunawa at magpatawad. Bilang mga kaibigan at katrabaho, gawin mo kaming tapat at mapapagkatiwalaan. Huwag mo kaming gawing bato sa katigasan ng puso. Gawin mo kaming bato ng katapatan. At sinabi mo kay Pedro na ibibigay mo sa kanya mga susi ng kaharian. Paalala mo sa amin na ang buhay namin ay maaari ring maging mga susi sa mga taong di-unti nang lumalayo sa iyo, sa mga kapatid na naghihintay ng pagbabago, sa mga kasamahan na nangangailangan ng pangunawa, o sa isang kakilala na nawawala na ng pag-asa. Maaari pong hindi ang sermon namin ang kailangan nila. Kailangan nilang makita sa amin ang isang taong marunong magmahal, humingi ng tawad, magpakumbaba, at marunong gumawa ng tama kahit walang nakakita. Lord, huwag mo kaming hayaang maging dahilan para magsara ang puso ng iba sa iyo. Gawin mo kaming mga susi sa mga nakapilig ng puso. Gawin mo kaming liwanag sa mga nagdidilim na ang isip. At kapag tinanong mo kami, sino ako para sa iyo, naway hindi lamang bibig namin ang sumagot. Naway sagutin ka namin sa pamamagitan ng aming buhay. Kung titingnan ng aming kapwa ang buhay namin, makilala naman nila ikaw, Lord. Titingnan ng aming pamilya, ang puso namin, maramdaman naman nila ang pagmamahal mo. Kung makatagpo kami ng nangangailangan, maranasan nila nawa ang awa mo. Gawin mo kaming mga tunay na Kristiyano, di perpekto pero nagsisikap maging tapat. Mga Kristiyanong maaaring magkamali pero handang bumalik sa iyo. Mga Kristiyanong may lakas pero marunong lumuhod sa harap. Ikaw ang aming bato, ikaw ang aming katotohanan, ikaw ang aming buhay. At sa pamamagitan ng aming buhay, naway masabi ng aming kapwa, may Diyos pala. Dahil nakita ko siya at nakilala sa pamamagitan ng tao nito. At sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Father Edwin, sa napakaganda at taus-pusong panalangin. Basta pagdating sa panalangin ni Father Edwin, puso mo'y tsak na aantigin. Thank you very much, Father Justin, for the wonderful insights you shared with us in this episode. And of course, thank you also to our director, Father Jonathan Bartolome, for always being there behind the scenes for us. At dito po nagtatapos ang aming episode ng Men of Light. Ito po si Brother Joey Angeles. Continue to shine the light of Jesus. Father Justin Gatos po ng Social Action Center Pampanga. Ipagdasal po natin lagi ang isa't isa. Father Edwin Belay po, every kissing is a blessing.